Pinaslang nila si nanay pero hindi tao ang pumatay sa kanya. Hindi rin basta hayop. Ang gumawa nun ay isang nilalang na matagal nang tinatago sa katahimikan ng aming baryo, isang nilalang na gutom hindi sa laman, kundi sa kaluluwa ng isang taong walang laban. Gabi nang mangyari iyon. Tahimik ang paligid, hangin lang ang gumagalaw, pero ramdam mong may masamang nakatingin mula sa dilim. Isa-isa, nagsara ang mga bintana ng mga kapitbahay. Tila may napagkasunduan silang huwag makialam. Pero kami, wala kaming alam. Wala kaming narinig. At pagsapit ng madaling araw wala na si nanay. Ako si Elmo. 17 taong gulang. Anak ng isang labandera na halos ibigay ang buong katawan niya sa pagod para lang makakain kami kahit 3 beses sa isang linggo. Sa lugar naming nasa dulo ng bundok ng Yeye, mahirap lang kami pero marangal ang pamumuhay. Pero kahit gaano pa kami kadesente mamuhay, palagi kaming tinitingnan ng iba na parang may bahid ang dugo namin. Kasi raw ang tatay ko dating preso. Umalis siya isang gabi at mula noon hindi na namin siya nakita pa. Kaya lumaki akong tagapagtanggol ni nanay. Kahit maliit ako, palaban. Kasi alam kong wala kaming ibang aasahan kundi ang isa't isa. Pero kahit ganun ako, hindi ko siya nailigtas nung gabing yon. Bago nangyari ang lahat, may mga kakaibang senyales na. Nagsimula sa mga hayop. Yung mga manok sa likod bahay, isa-isang nawawala. Akala namin ginagawang pulutan ng kapitbahay. Pero isang umaga, may nakita kaming pugot na ulo ng kambing sa harap ng pinto, wala ng dugo, pero sariwa pa. Nakalagay ito sa bilaw na parang inihandog. Akala ni nanay ganti lang ng may utang sa kanya. Pero para sa akin, may mas malalim pa. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi mula eskwela, dumaan ako sa ilog. Doon ko nakita si Mang Lino, matandang kilala sa baryo bilang manggamot. Nakaupo siya sa malaking bato, nakatingin sa agos ng tubig. Elmo, sabi niya nang mapansin ako, kung may marinig kang huni ng uwak pagsapit ng 12:00, huwag kang lalabas. Kahit sigawan ka pa ng pangalan mo. Hindi ko pinansin. Akala ko matanda at ugod-ugod kung ano-anong sinasabi. Pero gabi ng Huwebes, eksaktong 12:00, may marinig kaming huni ng uwak. Sunod ay mga yapak sa bubong. Para silang tumatakbo. Si nanay sinilip ang labas. Ako kinilabutan. Hayop lang yan, sabi niya. Pero pagtingin ko sa bintana, hindi hayop ang nakita ko, kundi isang babae, hubad, basang-basa sa ulan, nakatayo sa gitna ng bukid. Hindi siya gumagalaw. Tinitigan lang niya ang bahay namin. Tapos bigla siyang nawala. Hindi tumakbo, hindi lumakad. Parang binura ng hangin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero si nanay, nanlilimahid na parang may sakit. Wala raw siyang maalala sa gabi. Puno ng pasa ang braso niya at may tila kagat sa batok. Dinala namin siya kay Mang Lino. Tiningnan niya si nanay, tahimik lang. Tapos tinanong niya ako, nagbukas ba kayo ng pinto? Umiling ako. Pero parang alam niyang may nangyaring hindi dapat. Lumipas ang mga araw, lalong lumala si nanay. Hindi na siya makalakad. Tila may humihigop sa lakas niya gabi-gabi. Tapos may isa akong narinig, habang tulog siya, parang may kausap siya. Pabulong. Hindi Tagalog. Hindi rin Bisaya. Wika na parang lumang Latin o lumang dasal. Dito ko na kinausap si Tex, kaibigan ko mula pagkabata. Medyo siraulo pero tapat. Siya lang ang naniniwala sa mga sinasabi ko. May aswang sa inyo, agad niyang sabi. At mukhang sinusundan si tita. Baka pinasok na siya. Tumawa ako nung una. Pero nang ipakita niya sa akin ang sugat sa batok ni nanay, na sobrang pamilyar sa mga nabasa naming kwento doon na ako natahimik. Nagdesisyon kaming magbantay. Isang gabi, nagtago kami sa silong ng bahay. May dala kaming bawang, asin, at buntot ng pagi, lahat ng sinasabi sa lumang kwento. Maghahating gabi na, wala pa ring nangyayari. Hanggang sa may narinig kaming ingay, tulad ng binabatak na pako mula kahoy. Paglingon ko sa bubong, may nakita akong anino. Mahaba ang buhok. Gumagapang pababa. Hindi ko makita ang mukha, pero ang mga mata, pula, parang nagliliyab. Nabitawan ko ang asin. Napasigaw si Tex. Biglang naputol ang kuryente. Sumigaw si nanay sa loob ng bahay.
At nung binuksan namin ang pinto, wala na siyang malay. Yun ang huling beses na nakausap ko si nanay. Nang ilibing siya, halos walang pumunta. Yung iba natatakot. Yung iba nagkukunwaring wala silang alam. Pero ako ang hindi makapapayag na hindi mabigyan ng hustisya si nanay. At isang gabi, may kumatok sa pinto ng kubo naming iniwan sa akin ni nanay. Isang batang babae. Basang-basa. Takot na takot. Kuya Elmo, tulungan mo po ako. Si mama nag-iba tuwing gabi. Hindi na siya tao. Hindi ko siya kilala. Pero sa mukha niya, nakita ko ang parehong takot na naramdaman ko nung gabing nawala si nanay. At sa oras na yon, alam kong may bumalik. At hindi pa sila tapos. Kaya ngayon oras na para ilabas ang katotohanan. Oras na para pagbayarin ang mga nilalang na akala nila ay hindi na sila matutunton. Hindi ako bayani. Pero ako ang anak ng isang inang nilapastangan ng aswang. At ito ang simula ng paghahanap ko ng hustisya para kay nanay. Hindi lahat ng multo ay patay. Minsan, sila ang kasama mong buhay nagtatago lang sa balat ng tao. Wala na si nanay, pero ang mga tanong ay nagsimula pa lang. Pagkatapos ng libing, tumira ako mag-isa sa lumang kubo namin sa gilid ng gubat. Kahit luma na, ayokong iwanan yon, parang doon pa rin nanatili ang huling hininga ni nanay. Madalas, tahimik lang ako sa ilalim ng bubong, nakatitig sa mga sulok ng bahay na dati niyang nililinis araw-araw. Pero sa gabi, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may mata na nakamasid sa bawat galaw ko. Minsan, naririnig kong humahagikik ang hangin. At madalas, panaginip lang siya, pero may gabi ring nararamdaman kong totoo, si nanay, umiiyak sa dilim. Unti-unti, lumalabas ang mga lihim na matagal palang itinago sa akin. Isang araw, dumalaw si Aling Lorita, isang matandang naninirahan sa kabilang bukid. Bitbit niya ang isang bayong ng kamote at isang liham. Anak, sabi niya habang nakaupo sa bangkito sa labas ng bahay, may mga bagay kang hindi alam tungkol sa nanay mo. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi siya ordinaryong babae, bulong niya. May dugong makapangyarihan si Clara. At ang amang mo hindi lang preso yon. Isa siyang bantay ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ako makapaniwala. Parang kwento lang sa comics. Pero ang tono ni Aling Lorita, seryoso, parang nasasaktan. Hindi siya umalis sa'yo dahil duwag siya. Iniligtas ka niya. Dahil noong gabing yon, isang nilalang ang sinumpa ang buong angkan ni Clara. At ikaw, Elmo, ikaw ang huling anak ng linya ng mga tagapangalaga. Biglang lumamig ang paligid. Tingnan mo ito, sabay abot niya ng maliit na kahon na yari sa kahoy na may ukit ng araw at bituin. Pagbukas ko, may mutya sa loob, makintab, kulay abot asul, at parang may alon sa ilalim ng salamin nito. Nang hawakan ko, may dumaloy na init mula palad ko papunta sa dibdib. Bigla akong naluha. Susi yan. Hindi lang proteksyon. Diyan nakatago ang alaala ng mga ninuno mo. At kapag dumating ang panahon magpapakita sa iyo ang liwanag. Pero bago pa ako makapagtanong, tumayo na si Aling Lorita. Pag dumating ang gabi ng pagdilim ng buwan, sumunod ka sa ilog. Huwag kang matakot kung may lalabas mula sa tubig. Hindi lahat ng halimaw ay kalaban. At gaya ng pagdating niya, bigla na lang siyang nawala sa likod ng mga tanim na mais. Kinabukasan, bumisita si Tex. May dalang pandesal, parang walang nangyari. Pero ramdam kong may nabago sa pagitan naming dalawa. Pare, sabi niya habang nakaupo sa kahoy naming mesa, totoo ba yung sinabi mo? Naaswang ang pumatay kay tita. Tumango ako. At mukhang hindi lang isa. Umiling siya. Hindi ko alam kung naniniwala pa ako. Baka gawa-gawa lang ng isip natin. Trauma lang to, hindi ko siya masisi. Pero sa puso ko, alam kong may katotohanan. Gabi-gabi, lumalala ang mga panaginip ko. Sa panaginip, nasa ilalim ako ng dagat, pero hindi ako nalulunod. Nakaharap ako sa isang nilalang na hindi ko maaninag ang mukha. Boses lang ang naririnig ko, malalim, parang alon. Huwag mong iwasan ang dugo mo. Hindi mo ito pinili pero kailangan mo itong tanggapin. Dumating ang gabi ng walang buwan. Wala sa plano, pero parang may humatak sa akin palabas ng bahay, papunta sa ilog. Madilim, malamig, pero hindi ako natatakot.
Parang may umaakay sa mga paa ko. Pagdating ko sa pampang, katahimikan lang ang naroon. Hanggang sa biglang kumulo ang tubig. Bumulusok mula sa ilalim ang isang nilalang, hindi tao, hindi rin ganap na hayop. May hasang siya sa gilid ng liig, balat na kulay pilak, at mata na tila gumagalaw kahit walang liwanag. Elmo, anya, ako si Ulan. Tagapangalaga ng Agos ng Alaala. Tinawag ka ng mutya. Hindi ako makapagsalita. Nagising mo ang mutya. Kaya ngayon, oras na para alamin mo kung sino ka. Hinawakan niya ang balikat ko. Bigla kong nakita ang isang alaala, ang batang sinanay, tinatakasan ang isang halimaw na may pakpak ng paniki at kuko ng leon. Tapos, isang lalaki, ang tatay ko, hinaharap ang nilalang sa isang lihim na kuweba. Buhay pa siya, bulong ko. Baka, sagot ni Ulan. Pero kung totoo, siya lang ang may alam kung paano tapusin ang sumpa. At kung paano pigilan ang pagbabalik ng Sanggaba. Sino si Sanggaba? Tanong ko. Ang pinakamalakas na aswang. Matagal na siyang nakulong. Pero unti-unti siyang nagigising. At nang nilamon niya ang kaluluwa ng nanay mo nagsimula na ulit ang dilim. Bigla kong naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Bakit ako? Hindi ako handa. Mahina ako. Totoo, ani Ulan. Pero ang sinumang may mutya, may karapatang pumili. Labanan o takasan. Pero tandaan mo, kahit tumakbo ka darating pa rin ang dilim. Pag-uwi ko, parang mas mabigat na ang mundo. Si Tex, patuloy sa pagtanggi. Pare, baka dapat magpatingin ka na. Delikado na yan. Hindi ko alam kung mas masakit ang hindi paniniwala niya o ang bigat ng sinisimulan kong dalhin. Pero alam ko na hindi lang ito tungkol sa akin. May mas malalim, mas malawak, mas madilim na kasaysayan na unti-unting bumabalik. At sa bawat gabing dumadaan, lumalakas ang pakiramdam kung hindi lang ako ang binabantayan. May nilalang sa paligid at naghihintay lang siyang handa na ako o tuluyang bumigay. At sa ilalim ng ilog, sa puso ng gubat, sa mga bitak ng lumang alaala gumigising na ang nilalang na minsan nang sinumpa ng ating lahi. Mahirap matulog kapag ang gabi ay tila laging may nakasilip sa mga bitak ng dingding. Hindi na ako panatag kahit araw. Kahit pa may araw, may parte sa loob ko na laging takot. Hindi lang dahil sa mga nilalang na nabanggit ni Ulan, kundi dahil sa totoo lang hindi ko alam kung kaya ko pa. Araw-araw, dala ko ang mutya sa lig ko, nakatali sa lubid na gawa sa abaka. Sabi ni Ulan, proteksyon daw yon, pero sa bawat hakbang ko, parang paalala rin yon na may misyon akong kailangang harapin, kahit na ayoko. Kahit na hindi ko alam kung sino ako talaga. Doon nagsimula ang tunay na laban, hindi sa labas, kundi sa loob. Laban sa takot. Laban sa galit. Laban sa tanong na paulit-ulit sa isip ko, bakit ako iniwan ni tatay? Mula pagkabata, sinanay lang ang kasama ko. Lagi niyang sinasabi, anak, huwag mong hanapin ang taong pinili kayong talikuran. Pero ngayon, habang unti-unting lumalabas ang mga sikreto, hindi ko mapigilang magtanong, baka hindi niya talaga kami iniwan. Baka may mas malalim na dahilan. Baka inalay niya ang sarili niya para itago kami. At kung totoo iyon, ibig sabihin ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Isang gabi habang nakaupo ako sa likod ng kubo, hawak ang mutya, may narinig akong kaluskos sa damuhan. Normal na dapat iyon, aso, pusa, daga, pero ang kaluskos na to, may kasamang ungol. Malalim. Parang mula sa lalamunan ng isang hayop na hindi ko pa naririnig. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo ni nanay sa kusina at lumapit sa tunog. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang kuliglig. Tapos, mula sa likod ng puno, may lumabas na anino. Maliit sa una, pero habang lumalapit, lumalaki. Isang taong kuba. Mahaba ang buhok. Pero ang mukha, parang wala ng balat. Puro kalmot. Puro galit. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Pero paglingon ko, wala na siya. Para bang anino lang. O babala. Kinabukasan, dumalaw si Tex ulit. May bitbit siyang tanghalian, sinampalukang manok. Para di ka na laging gutom, sabi niya, sabay ngiti. Pero kahit may ngiti siya, ramdam kong may layo na sa mga mata niya. Hindi na siya kagaya dati. Parang may iniiwasan din siya. Kumusta ka? Tanong niya.
Hindi ko alam, sagot ko. Parang ako yung nawawala, pero ang buong mundo ang naghahanap sa akin. Tahimik siya saglit, tapos biglang sabi, pare may lumapit sa amin kahapon. Yung matandang si Aling Narsing. Sabi niya, delikado raw akong lumalapit sa'yo. Na baka ako na ang sunod. Napatingin ako sa kanya. At naniwala ka. Umiling siya. Pero hindi ko na kinailangang marinig ang sagot. Ramdam ko na. Lahat sila unti-unting lumalayo. Hindi dahil masama ako, kundi dahil takot sila sa aninong bumabalot sa akin. Doon ko lalong naramdaman ang bigat ng lahat. Gusto kong tumakbo. Gusto kong isumpa ang lahat ng totoo. Gusto kong bumalik sa panahong sinanay lang ang mundo ko, kahit mahirap, kahit walang misteryo, kahit walang mutya. Pero huli na. Kinagabihan, bumalik si ulan. Hindi sa tubig siya lumabas, kundi mula sa anino ng puno ng mangga. Ang sanggaba, anya, ay hindi na natutulog. May mga alipors na siyang gumagala. Alipors. Mga nilalang na kinulam, sinaniban o isinumpa. Ginagamit niyang mata, tenga at sandata. Kung nakaramdam ka ng panlalamig, kung may aninong sumusunod sa iyo, hindi iyon guni-guni. Isinalaysay niya na minsan nang nagkagyera sa pagitan ng mga tagapangalaga ng liwanag at ng mga nilalang ng dilim. At ang dahilan ng pagkatalo ng mga tagapangalaga noon ay ang isa sa kanila, ang traidor. Isa sa sariling lahi ang nagbenta ng lihim. Isang tagapagbantay rin tulad ko. Kung isa sa mga ninuno ko ang traidor, bulong ko, baka hindi ko dapat tanggapin ang misyon na to, baka mas mabuting wakasan na lang dito. Umiling si Ulan. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng iba. Pero nasa sayo kung papasanin mo ang tungkulin o pairalin ang takot. Naglakad ako papasok ng bahay. Isinara ang pinto. Tumitig sa mutya. Doon ko naramdaman na may dumaan sa likod ko, isang malamig na ihip. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero may narinig akong bulong mula sa kisam. Hindi ka makakatakas. Lumipas ang ilang araw na parang bangungot. May isa pang insidente sa baryo, isang bata ang natagpuang nawalan ng malay sa ilalim ng puno. Walang galos. Walang sugat. Pero hindi nagigising. Ang sabi ng mga matatanda, kinulam. Pero ang kutob ko, sinimulan na nila. Tumutulo ang ulan habang nagsusulat ako ng mga huling tala sa lumang kwaderno ni nanay. Doon ko nabasa ang isang pahina na natupi. Pagbukas ko, may sulat kamay, kung dumating ang araw na kailangan mong pumili, anak piliin mong maging ilaw kahit mas madali ang dilim. Kasi kahit takot ka, kung may puso ka pa ring lumaban, hindi ka pa rin tuluyang talo. Doon ako napaluha. Hindi ako handa. Pero siguro, walang sinumang tunay na handa sa ganitong laban. Ang tanong lang, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang anak para sa ina? At kung ang kapalit ng paghihiganti ay ang pagkawala ng sarili mong katauhan, handa ka bang ibigay ang lahat, para lang maibalik ang katarungan? Sa labas ng bintana, may nakasilip. At sa dilim ng kagubatan, may formang unti-unting humuhubog, parang tao, pero hindi. Parang alaala, pero buhay. At habang papalapit siya, alam kong wala na akong oras. Lumipas ang mga araw na parang kinakaladkad ng hangin ang oras. Hindi na kami makatulog ni Tex ng mahimbing. Kahit anong oras ng gabi, may maririnig kang kakaiba, tila may kumakalmot sa bubong, may mabigat na hakbang sa labas, o minsan, may sigaw na parang malayo pero ang etyo, naririnig mo sa mismong likod ng bahay. Hindi na rin ako makalabas ng walang dalang asin sa bulsa, habang si Tex, may hawak-hawak ng itak na minanaraw niya pa sa lolo niya. Pangtanim daw to ng saging noon, sabi niya, pilit nagbibiro pero nanginginig ang kamay. Kahit siya, hindi na niya kayang tanggihan ang katotohanan na may masama nang gumagala at papalapit ito sa amin. Minsang gabi, habang nagbabantay kami sa tapat ng bahay, may narinig kaming iyak ng sanggol mula sa gubat. Malinaw. Malambing. Parang bagong panganak. Tumayo agad si Tex. Wag, awat ko. Bakit may sanggol sa gitna ng kagubatan sa ganitong oras? Tumigil siya. Pareho kaming natahimik. Tiningnan ko ang paligid, madilim, malamig, parang pinipiga ang paligid sa tindi ng tensyon. Tapos, kasunod ng iyak ng sanggol ay tawa. Isa, dalawang tawa hanggang sa parang may chorus ng mga boses na tumatawa mula sa itaas ng mga puno. Walang tao.
Walang hayop. Pero naroon sila. Tumakbo kami pabalik ng bahay, sinara lahat ng bintana, pinagtali ang mga pako sa pintuan. Tahimik kami ni Tex buong gabi. Hindi dahil walang gustong sabihin, kundi dahil pareho naming alam, hindi lang kami inaabangan. Pinaglalaruan na kami. Kinabukasan, dumating si ulan. Wala sa ilog. Basta na lang lumitaw sa anino ng puno ng bayabas. Sanggaba ay nagpapadala na ng mga anino, mga anyo ng takot, mga alaala ng galit. Kung hindi kayo maghahanda, baka kayo mismo ang gamitin niya laban sa isa't isa. Tumingin ako kay Tex. Sa mga mata niya, nakita kong may bumubuo ng puwang. Hindi ko alam kung galit, takot, o pagsisisi. Pero naroon na ito. Hindi ko alam kung kaya ko to, sabi ko kay Ulan. Hindi ako mandirigma. Hindi ako tulad ng tatay ko. Hindi ako tulad ng ninuno ko. Takot ako. Pagod na ako. Lumapit si Ulan at inilagay ang kamay sa balikat ko. Hindi kailangan ng espada para lumaban. Minsan, ang tibok ng puso at ang tapat na layunin ang pinakamatibay na sandata. Sa kanya inilabas mula sa sisidlan ang isang lumang bandana, kulay itim at may borda ng mga sinaunang simbolo. Isuot mo ito kapag oras na. Iyan ang tanda ng huling tagapagbantay. Niyakap ko yon pero mas lalo akong kinabahan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming maghanda ni Tex. Nilinis namin ang paligid ng bahay, nilagyan ng durog na bawang ang paligid, at nag-ukit ng mga lumang simbolo sa pinto't bintana, ayon sa bilin ni Ulan. Pero habang ginagawa namin yon, nararamdaman ko pa rin ang bigat, hindi lang mula sa takot ng laban, kundi mula sa sugat ng nakaraan. Si Tex, ilang beses ko nang nahuhuling tulala. Pare, tanong ko minsan, sigurado ka ba nakasama ka pa rin sa laban na to? Tumingin siya sa akin. Matagal. Tapos sabi niya, alam mo bang kasalanan ko kung bakit hindi nakaligtas ang nanay mo? Napako ako sa kinatatayuan ko. Noong gabing yon, dugtong niya, nagbantay ako. Pero natakot ako. Umalis ako bago pa nagsimula ang gulo. Pinilit ko ang sarili kong paniwalaing wala lang yon. Kaya nung sumigaw si tita wala na ako. Hindi ko agad nasagot. Masakit. Pero totoo rin ang sinabi niya. Isa rin akong batang hindi alam ang gagawin noon. Pareho kaming hindi handa. Pareho kaming naging saksi sa pagkamatay ng taong pinakamahalaga sa buhay ko. Tahimik kaming dalawa buong gabi. Pero sa katahimikang iyon, may isang bagay din na nawala, ang bigat ng hindi pagkakaintindihan. Pareho naming inamin, may kasalanan kami. Pero hindi pa huli para bumawi. Ilang gabi pa ang lumipas. Habang papalapit ang gabi ng buwanang dilim, lalong dumadalas ang kakaibang mga pangyayari. Isang gabi, bumaliktad ang mga krus na nakatayo sa tabi ng punso malapit sa bahay. Isang gabi naman, gumising kami na may dugo sa harap ng pinto, pero walang bangkay, walang pinanggalingan. Tila gusto kaming sirain, hindi sa lakas, kundi sa takot. Sa pagdududa. Sa pag-iisa. Pagod na ako. Minsan, naiisip kong bitawan ang mutya, isumpa ang mga pangako ni Ulan at lumayo na lang. Pero tuwing isipin ko yon, nakikita ko sa isip ko ang mukha ni nanay, yung mata niyang punong-puno ng pagod, pero may sinag pa rin ng pagmamahal. Yung parang sinasabi niya, anak, huwag mong hayaang masayang ang lahat ng inalay ko. Gabi ng ika-9 na araw, habang hinihintay namin si Ulan, umulan ng abo. Abo, hindi ulan. Mabagal ang bagsak. Maliliit na butil na parang mula sa sinunog na kahapon. Sinamahan pa yon ng malansang amoy ng nabubulok. Kahit saang direksyon ako tumingin, may aninong gumagalaw, pero laging nawawala sa tuwing susundan ko. Malapit na sila, sabi ni Ulan, biglang lumitaw sa ulap ng usok. Ang huling bantay ng dilim ay gising na. Tumayo kami ni Tex, sabay kaming napalunok. Paano kami lalaban, tanong ko. Hindi kami handa. Tumingin si Ulan sa amin. Walang sinumang handa sa tunay na digmaan. Pero tandaan niyo ito, hindi lakas ang kailangan. Kundi tapang na hindi bumibitaw kahit takot na takot ka na. Sa malayo, may narinig kaming alulong. Mahaba. Malalim. Tila hudyat ng isang bagay na hindi na maiiwasan. At habang ang mutya sa dibdib ko ay unti-unting umiinit, alam kong ang dilim ay narito na.
At sa bawat tibok ng puso ko, ang tanong ay paulit-ulit, hanggang kailan ako tatakbo kung ang dilim ay nasa loob ko na rin. Gabi ng dilim. Walang buwan. Walang bituin. Ang langit parang itinaklob na telang itim sa buong baryo. Tahimik ang paligid, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, ito'y katahimikan bago ang bagyo. Kahit ang mga aso, hindi tahol ng tahol, tila nakikiramdam, natatakot ding marinig ang sarili nilang boses. Ako, si Tex, at si Ulan ay nakapwesto sa loob ng bahay. Sa gitna ng mesa, nakalapag ang mutya, naglalabas na ng mahinang liwanag, parang may buhay. Sa bawat pintuan at bintana, may guhit ng asin at durog na bawang. Nakapaligid sa amin ang mga pangontra, pero alam naming wala sa gamit ang tunay na laban kundi sa loob ng bawat isa sa amin. Bakit hindi pa sila sumusugod? Tanong ni Tex habang hinihigpitan ang pagkakatali ng itak sa baywang. Dahil nilalaro pa nila tayo, sagot ni Ulan. Mas masarap ang biktima kapag ubos na ang loob. Tahimik akong nakaupo. Pakiramdam ko, unti-unti nang umuusbong sa dibdib ko ang isang apoy, hindi galit kundi paghihintay. Paghihintay ng isang bagay na alam mong masisira ang lahat. At hindi ko alam kung ako ba ang mananatili pagkatapos nito. Habang hinihintay namin ang pagdating ng dilim, may narinig kaming yapak sa labas, mahina pero klaro. 1, 2, 3. Parang lakad ng taong ayaw marinig pero hindi marunong magtago. Tumayo kami. Pinulot ko ang mutya at isinabit ulit sa lig. Hinanda ni Tex ang itak. Huwag kayong gagalaw, bulong ni Ulan. Biglang kumalabog ang pinto. 1 beses. 2. 3. Hindi masyadong malakas, parang katok ng taong mahina pero desperado. Pagbukas ni Ulan ng maliit na silipan, nakita naming si Aling Lorita, duguan ang mukha, nakayuko, at halos di na makahinga. Papasukin niyo ko, tulungan niyo ako, hinal niyang bulong. Bubuksan na sana ni Tex ang pinto pero pinigilan siya ni Ulan. Hindi siya yan. Anong ibig mong? Pero bago pa siya makapagtapos, tumingala si Aling Lorita. Ang mukha niya, durog ang kalahati, parang nilapan ng hayop pero ang mata buhay. Parang mata ng sanggol. At sa pagkakatitig niya sa silipan, bumigkas siya ng mga salitang hindi ko alam, matatandang wika na tila dumidiretso sa puso. Napaatras si Ulan. Subo siya. Alipin ng sanggaba. 1 segundo lang, pero sapat yon para makasigaw si Lorita, isang tunog na hindi boses ng tao. At sa mismong sigaw na yon, pumutok ang ilaw ng gasera, gumalaw ang sahig, at natanggal ang ilang bitak ng asin sa bintana. Umalis tayo rito, utos ni Ulan. Mabubutas tong bahay kung dito natin sila sasalubungin. Tumakbo kami papunta sa likod ng bahay. Naglakad kami sa madilim na damuhan, paakyat sa maliit na bangin kung saan may dating lumang kubo ng mga albularyo. Doon kami pansamantalang nagtago. Humihingal kami, nanginginig pero buhay pa. Hindi na to sapat, bulong ko. Hindi natin kayang tapusin to ng ganito. May isa pa, sagot ni Ulan. May isang bagay na hindi ko pa sinasabi. Nilingon ko siya. Tex, tahimik lang, parang may alam. Bago pa mamatay ang ina mo, dugtong ni Ulan, pinakiusapan niya akong bantayan ka. Pero hindi lang yon. Hinugot niya mula sa kanyang lalagyan ang isang piraso ng tela, itim, may bordang pula sa gitna. Iniladlad niya ito sa harap ko. Ito ang sagisag ng mga nagtataglay ng dugo ng sanggaba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero sa loob ko, unti-unti nang lumalamig ang dibdib ko. Ikaw, Elmo, anak ka hindi lang ng bantay. May dugo ka rin ng nilalang na nilabanan nila. Sa katawan mo, naghahalo ang liwanag at dilim. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapaniwala. Ako, bulong ko. Ako ang kaya mo silang labanan kasi bahagi ka nila. Kaya rin silang takot sa'yo, kasi alam nilang kapag natutunan mong kontrolin ang dilim sa loob mo, ikaw ang magiging susi sa pagbagsak nila. Napaupo ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Lahat ng ginagawa ko para labanan sila pero ang totoo, isa pala akong tulad nila. Hindi ko na alam kung kanino ako kakampi, bulong ko. Sa puso mo, sagot ni Ulan. Hindi mo pinili ang pinanggalingan mo. Pero pinipili mo kung anong uri ng tao ka magiging. Tahimik si Tex sa gilid. Pero naramdaman kong may iniipit siyang galit.
Tex, tanong ko. Tumayo siya. Alam ko na to noon pa. Napalingon ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ilang linggo bago mamatay si tita kinausap ako ni Aling Lurita. Sinabi niya sa akin na may lahi kang aswang. Na baka ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Bakit hindi mo sinabi? Kasi kaibigan kita, sigaw niya. Pero nung nakita ko ang lahat ng to napaisip ako. Paano kung tama sila? Paano kung sa huli, ikaw ang magiging dahilan ng pagkasira ng lahat? Para akong tinamaan sa dibdib. Ngayon, anong plano mo? Tanong ko. Wala, sagot niya. Pero sana, kahit isa sa atin, hindi na magsinungaling. Tahimik ulit. Sa loob ng katahimikang yon, parang may lumamig na bagay sa paligid. Hindi na lang kami takot sa labas, takot na rin kami sa isa't isa. Sa di kalayuan, may liwanag na kulay itim na pumailan lang sa langit. Parang usok na may sariling buhay. At mula roon, narinig ko ang boses na bumubulong sa akin gabi-gabi. Halika na anak ko. Ibalik mo ang trono sa lahi natin. Tumayo ako, hawak ang mutya, at sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman kong ang dilim sa loob ko ay gumagalaw na rin. At sa pagitan ng pagkatao at sumpa, hindi ko na alam kung sino pa ba talaga ako. Tahimik ang paligid habang nakatayo kami sa harap ng guwang na bato sa gitna ng gubat. Ito raw ang bungad ng lilim ang pinagmulan ng sanggaba. Sabi ni Ulan, dito magsisimula at magtatapos ang lahat. Sa ilalim ng lupa, sa likod ng kadiliman, doon nakatago ang puso ng nilalang na gustong kainin ang mundo. Hawak ko ang mutya sa lig, mahigpit. Hindi na ito malamig. Mainit na ito ngayon, parang apoy sa gitna ng dibdib ko. Si Tex nasa likod ko, tahimik. Hindi ko alam kung buo pa rin ang tiwala niya sa akin, pero sa kabila ng lahat, hindi siya lumayo. Si Ulan naman, hawak ang isang tangkay ng sanga na may mga ukit, isang lumang sandata ng mga tagapangalaga. Kapag binuksan na ang daan, sabi ni Ulan, wala nang atrasan. Bawat hakbang mo, pipiliin mo, katauhan mo, o dugo ng kadiliman. Tumango lang ako. Wala na akong salitang kayang sabihin. Hindi na ito tungkol sa takot. Hindi na rin ito tungkol sa paghihiganti. Ito'y tungkol sa kung sino ako at kung ano ang kayang kong panindigan, kahit durog na ang puso ko sa katotohanang ako rin ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng sarili kong pamilya. Humakbang ako. Isang tunog ng ugong ang sumalubong. Ang lupa, gumalaw. Ang hangin, naging mabigat. At mula sa gitna ng buwang na bato, may umusbong na anino, maitim, malaki, parang usok na may anyo ng tao. Wala itong mukha, pero alam mong nakatingin ito sa'yo. Dumating ka rin, sabi ng boses na parang mula sa ilalim ng mundo. Dugo ko. Anak ko. Hindi ko na siya tinanong kung totoo nga. Ramdam ko. Sa init ng mutya, sa bigat ng hangin, sa tibok ng puso ko na tila tumutugon sa kanya. Isa nga akong bahagi niya. Pero hindi ako siya. Hindi ako sa'yo, sagot ko. Hindi ako kagaya mo. Hindi mo kami matatakasan, sabi niya. Nasa dugo mo kami. Sa bawat buntong hininga mo. Tanggapin mo ang totoo. Ang totoo, bulong ko, ay kahit may dilim sa loob ko, mas pinili kong magmahal. Mas pinili kong umiyak kaysa pumatay. Mas pinili kong alagaan si nanay kaysa magtago sa lakas na hindi ko naman pinili. Dumagundong ang paligid. Tumawa ang nilalang. Isang tawa na parang sumabog ang kalangitan. Biglang bumulusok ang mga anino mula sa likod niya, mga nilalang na kagaya niya. Walang mukha. Mahahaba ang mga kuko. May mga pakpak na parang hinugot mula sa panaginip ng isang batang takot sa dilim. Tumakbo sila papunta sa amin. Handa ka na ba? Sigaw ni Tex mula sa likod, sabay ihampas ang itak sa lupa. Dahil kahit na aswang ka pa, kaibigan pa rin kita. Tumakbo kami sabay. Sinugod ang anino. Sumiklab ang mutya sa gitna ng dibdib ko. Sa bawat galaw ko, lumalabas mula sa kamay ko ang liwanag na parang apoy at usok na pilit nilalabanan ang dilim. Tila bawat halakhak ng mga nilalang ay napapalitan ng sigaw sa bawat hampas ng liwanag. Pero hindi madali. Isa si Tex sa unang tinamaan. Nilapitan siya ng isang anino at kinagat sa balikat. Napasigaw siya. Tumakbo ako sa kanya, tinulungan siyang tumayo.
Hindi pa to tapos, sabi niya, duguan. Walang iwanan, di ba? Doon ko naramdaman ang isang galit na hindi ko pa naranasan dati. Hindi dahil gusto kong manakit, kundi dahil gusto kong protektahan. Ang mutya, parang sumabog. Lumikha ito ng isang pabilog na liwanag sa paligid naming tatlo. Umatras ang mga anino, nagsisigaw. Hindi ka na tao, sabi ng boses ng sanggaba. Hindi ka rin namin. Ano ka nga ba? Isa akong anak ng taong minahal ako, sagot ko. At ngayon, ako ang pipigil sa'yo. Tumalon ako sa gitna ng anino, bitbit ang mutya. Sinaksak ko ito sa mismong katawan ng nilalang, sa gitna ng kanyang ulap na parang puso. Isang liwanag ang lumabas, puti, mainit, parang araw. Umalinggaw ang sigaw ng sanggaba. Ngunit sa liwanag na yon may nakita ako. Isang mukha. Isang lalaking katulad ko. Hawig ko. Tumitig siya sa akin. Anak, hindi ko ginusto. At sa saglit na yon, alam ko. Siya ang tatay ko. At siya ang naging unang sisidlan ng sanggaba. Siya ang nagdala ng sumpa sa amin, pero siya rin ang gumawa ng paraan para itago kami ni nanay. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang dahilan kung bakit may pagkakataon pa kami ngayon. At habang unti-unti siyang binabalot ng liwanag, narinig ko ang huling bulong niya, "Salamat anak." Nang nawala ang liwanag, wala na rin ang anino. Wala na rin ang guwang. Wala na ang sanggaba. Pero si Tex, nakaupo sa lupa, may sugat sa dibdib. Niyakap ko siya. Kaya pa. Baka hindi, sagot niya, mumiti pa. Pero kung dito matatapos, ayos na rin. Magkaibigan pa rin tayo hanggang dulo. At doon, sa gitna ng gubat, sa tabi ng lumang bangin, may katahimikan na rin. Hindi masaya. Hindi rin ganap na panalo. Pero totoo. At totoo minsan, sapat na. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos nito. Wala na si nanay. Wala na si tatay. Si Tex, baka hindi na rin magtagal. Pero ang mutya, nasa kamay ko pa rin. At sa bawat pintig ng puso ko, nararamdaman ko ang liwanag at dilim magkasabay, pero hindi na magkalaban. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas kundi sa kung paano mo pipiliing mabuhay, kahit ang kalahati mo ay galing sa kadiliman. At habang nilalakad ko ang daan paakyat ng bundok, mag-isa, alam kong hindi na ako babalik sa dati. Dahil ako si Elmo. At kahit anak ako ng dilim, pinili kong maging liwanag. 3 araw matapos ang labanan sa bungad ng lilim, tahimik ang buong baryo. Walang alulong sa gabi. Walang aninong gumagala. Wala na ring masangsang na amoy ng dugo sa hangin. Parang nagising ang buong paligid mula sa isang bangungot, pero hindi pa rin buo ang ginhawa. Kasi kahit wala na ang sanggaba, naiwan pa rin ang mga sugat sa lupa, sa puso, sa alaala. Si Tex hindi na nagising pagkaraan ng isang gabi. Akala ko malalampasan niya. Buong araw ko siyang binantayan, kinakausap kahit hindi siya sumasagot. Hanggang sa isang umaga, hindi na siya humihinga. Payapa ang mukha niya. Parang natulog lang. At sa tabi niya, naiwan ang itak na pilit niyang pinasa sa akin bago siya nawalan ng malay. Gamitin mo to hindi para manira, bulong niya noon, kundi para manindigan. Inilibing ko siya sa likod ng bahay na minsang pinagsaluhan namin ng tinapay, kwento, at katahimikan. Walang maraming tao. Ako lang, si Ulan, at ang katahimikan ng mga punong nagpaalam sa isang taong lumaban kahit hindi niya kailangang lumaban. Si Ulan, bumalik sa ilog pagkatapos ng libing. Tapos na ang papel ko sa mundong ito, sabi niya. Ang liwanag, ibinigay ko na sayo. Nasaan ka kapag kailangan ko ulit, tanong ko. Kapag binuksan mo ang puso mo. Hindi mo na ako kailangang hanapin sa tubig. Naroon lang ako sa pagitan ng hininga mo at ng mutyang dala mo. At gaya ng dati, nawala siyang parang usok sa hangin. Naiwan ako. Hindi bilang tagapagtanggol. Hindi bilang anak ng isang nilalang. Kundi bilang isang taong may dalang tanong, anong gagawin ko ngayon kapag wala na ang laban? Binalikan ko ang lumang kubo namin ni nanay. Wala na halos laman. Basag ang mga pinggan, may bahid pa ng lumang dugo sa mga sulok. Pero sa gitna ng kalat, nandoon pa rin ang isang lumang notebook na pag-aari niya. Binuklat ko ulit. Sa huling pahina, may sulat, anak, kung mabasa mo man to, ibig sabihin, malayo na ako.
Pero kung nabubuhay ka pa, ibig sabihin, lumaban ka. Sana kahit minsan, maramdaman mong hindi kita iniwan. Kasi bawat gabi, iniiyak ko ang takot na baka isang araw, mamana mo ang sakit na pinagmulan natin. Pero alam ko rin, kung may susupil sa kadilimang yon, ikaw yon. Hindi dahil malakas ka kundi dahil marunong kang magmahal. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Hindi na gaya ng dati, hindi galit, hindi takot. Kundi pagbitaw. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng tanong, sa lahat ng pinanghawakan kong galit sa sarili ko. Dahil sa wakas, naintindihan ko na. Hindi ako anak ng sanggaba. Hindi rin ako ang tagapagligtas ng mundo. Isa lang akong anak na namatayan, nasaktan, pero piniling lumaban para hindi na may ibang mawalan ulit. Mula noon, hindi na ako umalis sa baryo. Hindi na rin ako nagtago. Nagsimula akong tumulong sa mga bata, turuan sila ng mga sinaunang kwento, ng mga paraan ng pagprotekta sa sarili. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang guro ng mga susunod na tagapangalaga. Hindi na ako natatakot kapag may nararamdaman akong anino sa paligid. Hindi na rin ako nandidiri sa dilim. Kasi alam ko na may liwanag kahit sa pinakaitim na bahagi ng puso ng tao. Paminsan-minsan, may bumibisita sa bahay, mga nawalan ng mahal sa buhay, mga binabagabag ng panaginip, o mga taong naghahanap lang ng kasagutan. At sa tuwing tatanungin nila ako kung totoo ba ang mga aswang, ang sagot ko lang ay, pero mas totoo ang taong pipiliing magmahal kahit kayang manira. Sa huling gabi bago matapos ang ikalawang buwan mula nang mawala si Tex, naupo ako sa ilalim ng punong mangga na dati naming pinagtataguan. Tahimik lang ako. Hawak ko ang mutya. Hindi na ito umiilaw tulad dati. Pero mainit pa rin ito, hindi sa apoy, kundi sa alaala. At habang nakatingala ako sa langit, sa gitna ng kadiliman, may isang bituin ang kumislap. Maaaring walang himala. Maaaring hindi na bumalik ang mga mahal ko. Pero ngayong gabi, alam kong hindi na ako nag-iisa. Dahil ang mga sugat, kapag piniling gamutin, nagiging tanda hindi ng kahinaan, kundi ng katatagan. At minsan, ang pinakamatinding laban ay ang manatiling tao sa isang mundong puno ng halimaw. May mga araw na hindi lang basta takot ang bumabagabag sa iyo, kundi ang iyong sariling dugo. Si Elmo ay 17 anyos. Anak siya ng isang labandera na halos ibigay ang buong katawan niya sa pagod para lang makakain sila ng 3 beses sa isang linggo. Lumaki siya sa gilid ng bundok, mahirap pero desente. Pero palagi siyang tinignan ng masama dahil sa kung ano raw ang ginawa ng kanyang ama. Pero hindi niya alam noon na hindi lang siya ordinaryong tao. Na may isa siyang tungkulin na ipinasa mula sa kanyang ninuno. Ikaw ang huling tagapagtanggol, sabi kay Elmo ng matanda. At kung ikaw ay mawawala walang papalit sa'yo. Habang tumatagal, lumalakas ang dilim. At kasabay nito, ang kanyang ina ay unti-unting nawawalan ng lakas. Hindi ito sakit. Ito'y isang ugnayan ng dugo at kapalaran. Naghihinala siya. Natakot. Gusto niyang tumakbo. Pero narinig niya ang huling salita ng kanyang kaibigan, hindi ako magpapatalo. Hindi ako iiwan. Walang iwanan, ang laban sa sarili sa harap ng bungad ng lilim, ang pinagmulan ng sanggaba, humarap si Elmo. Hawak ang mutya. Hawak ang takot. Hawak ang galit. Hawak ang lahat ng sugat mula sa nakaraan. At nang sumabog ang liwanag hindi siya naglaho. Hindi ako anak ng sanggaba. Hindi rin ako tagapagligtas. Isa lang akong anak na namatayan, nasaktan pero piniling lumaban. Final thought & comment prompt. Kung ikaw si Elmo, papayag ka bang maging bahagi ng dilim para lang mabuhay? O pipiliin mong manatiling tao kahit ibig sabihin noon, mamatay ka? Kung ikaw si Elmo, tatanggapin mo ba ang iyong legacy, kahit ito'y puno ng kamatayan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.